Pagkatapos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling lumutang ang pangalan ng dati umanong Davao Death Squad member na si retired police officer Arturo Las Canas. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula rin dito sa Senado. Hannah, bakit nga ba lumabas si Las Canas sa testimony ni NBI Director Melvin Matibag? Corina, salaysay nga ng isang dating DDS o Davao Death Squad member ang isa sa mga kinonsidera ng NBI para masabing meron daw pattern of violence itong si VP Sara para planuhin yung umano'y naging banta niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang daw kasi banta kundi plano ng patayin si PBBM ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Siya na ang huling testigo para sa reklamong pagbabanta ni VP Sara laban kina PBBM, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Tingin nga po namin dito that the threat is serious, active and continuing doon po sa banta sa ating presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anuman pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security. Bumuo ang NBI ng isang special task force para imbestigahan ang threats sa buhay ng Pangulo noong Abril. Bahagi umano ng pattern ng dahas ng bise na kinonsidera ng NBI ay affidavit umano na nakuha nila mula sa isang open source investigation. Yan ay kay self-confessed former Davao Death Squad member na si retired policeman Arturo Las Canas. Alegasyon ni Las Canas na bahagi raw ang bise sa pag-initiate ng Oplan Tokhang sa Davao City noong siya pa ay mayor nito. Nilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Las Canas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po later nitong Laod Quarry na meron po mga biktima ng extrajudicial killings. May kopya rin daw ang ICC ng salaysay ni Las Canas at iba pang ebidensya sa ngayoy kaso pagdating sa kampanya kontra droga. Sinubukang harangin ng defense team ni VP Sara ang pagbabasa ng kopya ng salaysay umano ni Las Canas na dokumento ni Matibag dahil wala raw itong maayos na pirma at hindi ito notarized. Words, without the proper notarization and without the proper signature, then it is a mere scrap of paper. We cannot allow this witness to build his testimony based on this document. Kalaunay nagpaliwanag si Matibag na sa open source intel galing ito at malaki raw ang value ng dokumento sa direksyon ng kanilang investigasyon. Pinayagan ni Presiding Officer Cheese Escudero na basahin ito bilang bahagi ng investigation ng NBI. Sinabi sa salaysay na okay daw kay VP Sara bilang alkalde na lelo ang pagpatay sa pamamagitan ng kidnapping at paglibing sa kanila sa quarry. Corina, kabilang ang isang video mula sa isang Rage Coalition rally noong Abril ang ipinresenta ng House Prosecution kanina kung saan binanggit doon yung pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin yung nasabing video. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! May pagkakatulad daw ang nilalaman ng mga pahayag ng bise sa mga pahayag ng kanyang kapatid sa nasabing rally. Sabi ni Matibag, nakilala niya rin ang ilang mga senador na hindi pa pinapangalanan na dumalo sa nasabing rally at ilang miyembro umano ng PDP laban kung saan dati na rin siyang naging miyembro. Balik sa'yo, Corina. So Hannah, may impormasyon na ba sa kung sino raw yung kinausap mismo ni VP Sara na parang hitman ba or gun for hire na papatay sa first couple at sa dating speaker?
Yes, Corina, kinumpirma na ni NBI Director Melvin Matibag na meron na silang persons of interest at leads doon sa kanilang investigation pagdating sa kung sino ba itong individual na kinausap umano ni VP Sara na patayin itong CPBBM, ang kanyang asawang si First Lady Liza at si dating Speaker Martin Romualdez sakaling merong mangyari sa kanya. Pero tumangging idetalye ni Matibag itong mga nangyayari ngayon sa investigasyon para raw protektahan ang kanilang mga informant. Balik sa'yo, Corina. So darating ba ang panahon na Hana na malalaman natin kung sino itong mga di umano ay kinontrata ni VP Sara? Corina, base doon sa daloy nung nangyayaring cross-examination kay Matibag sa trial, sinabi niya na continuing naman daw yung investigation and if time permits, aasahan natin yan mula sa ahensya dahil sa ngayon hindi pa raw kasi tapos yung kanilang investigation at para raw hindi magkaroon ng problema doon sa kanilang leads ay hindi niya muna ito idinetalye. Corina. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.